Good morning guys. Ayan guys, magre-react ako sa very trending ngayon sa buong mundo ah, tungkol sa nangyayaring ano ngayon sa loob raw ng Iran, mga protest. Tapos parang gusto pang tulungan ng Amerika yung mga nangyayari ngayon sa Iran. Ayan, napapanood ko naman parang totoo naman guys. Kaso tayo naman mga ano lang tayo, nag-observer lang tayo kung anong nangyayari. Maapektuhan ba tayo nito? Tayong mga OFW dito sa Middle East. Para sa akin, kung maging totoo man yan, siyempre chain reaction lang naman yan. Maapektuhan rin tayo yan kahit paano. Pero hindi naman tayo taga rito. May mga government naman, bawat bansa, sila-sila na lang siguro mag-aayos niyan. Para sa akin, ang masasabi ko lang dyan, lahat ng bansa nakakaranas naman ng ganyan eh. Ang nangyayari lang kasi, sila-sila kasi mga malalakas lang talaga nag-aanuan eh. Nagko-kompetensya, competition kasi yan guys. Yung mga ganyan. Hindi na yan nawawala kahit sa mga normal na bansa. 'Di ba? Pera na lang talaga yung mga tahimik na bansa, pero para sa akin meron pa rin yan. Lahat ng bansa may gulo rin. Kahit naman siguro tayo sa Pilipinas, nag-iinggitan, mga parti-partido tayo, wala rin pinagkaiba yan sa mga ibang bansa. Meron rin silang ganyan. Meron silang division. So, siguro, ang nakikita ko kasi dito, napapanood ko sa mga vlog dahil yung mga tao raw nung Iran, di naman lahat lagi ko sinasabi hindi yan laging lahat. Yung ayaw na rin sa 47 years raw na pamumuno nung yung ibang government nila, yung iba kasi yung klase yung government nila guys. Pinamumunuan sila ng supreme na namumuno. 'Di ba? Hindi kagaya natin, president ang namumuno sa atin. Yung iba naman mga hari. Ang naano ko diyan, nakikita ko, nababasa ko, ang Iran pala dati ring kaharian yan, kagaya nitong ito kasing itong Saudi kwanto monarchy rin eh. So yung Iran dati raw yan monarchy rin. Parang napalayas lang yung hari nung supreme ni Ali ba yung Khamenei yan. So, parang ngayon, bumabaliktad na naman yung sitwasyon. Parang gusto na naman nilang maiba. Yan, yung marereact ko kasi dyan, ang tao kasi, kapag nakakaramdam na yan, ayaw na, maiba naman, ganun. Kahit tayo, di ba, sa Pilipinas, tayo nga, 6 years lang eh, pinapalitan na agad natin yung presidente. Kasi minsan, naboboring na rin tayo sa pagmumukha niya eh. So, palitan ka na. 'Di ba? Wala naman tayong pakialam kung marami siyang nagawang mabuti. Ang point lang kasi dito, ayaw na nating patagilin agad yung isang taong mamuno sa kanyang pwesto. Which is tama naman. Ako tama lang rin yun. Mabuti nga. Kung pwede nga, every 3 years palitan yung namumuno sa atin para madaling madaling matama yung mga mali niya o hindi na siya maging abuso sa kapangyarihan, 'di ba? So tayo hanggang 6 years, 'di ba? Kagaya ngayon si BBM. Oh, malay mo hanggang 2028 na lang si BBM, iba naman ang mamuno. So parang ganun lang ang ikot ng natin, gobyerno, which is tama naman. 'Di ba? Palitan agad, 'di ba? Para wala nang marami. Kasi kung matagal lang isang namumuno, para sa akin hindi rin healthy, hindi healthy. Kasi yung ibang tao nagtitiis na lang mawala yung isang namumuno. So kung napakadali ng panahon na palitan agad siya, yung tao nagkakaroon ng kalayaan, para sa akin guys. Yung mga intervention naman yan, may mga kampiyan, normal na yan eh. Normal na yan sa mundo, nagkakampihan yung mga malalakas, 'di ba? Para para hindi sila mabully.
Normal na yan. Ang alam ko lang kasing malalakas na bansa sa mundo, yung USA, Russia, China, yung iba niyan, mga ano na lang, nakikialay na lang yung iba dyan, mga ibang bansa. Nakikikampi na lang para lumakas rin sila. So, parang tao yan eh. Nakikikampi ka sa ibang tao para lumakas ka. 'Di ba? May tao naman na kahit hindi ka magpakampi, malakas ka na. 'Di ba? Parang ano yan eh. Yung laro lang yan, laro. Kampihan. 'Di ba? Kung sino yung maraming kakampi, malakas. 'Di ba? Ganun lang nangyayari sa mundo guys. Para sa akin na kalma lang. Hindi naman yan ano eh. Sabi nila, ay katlong digmaan na raw, tapos parang katapusan ng hindi pa yan. Matakot kayo kung Diyos na yung kumilos. Ang Diyos na yung ano, alam ng Diyos eh. Kasi tayo ako nabubuhay akong 45 years old. Nalalaman ko Diyos talagang nagpapagalaw sa akin. Gumawa ka ng ano, mali. May darating agad na karma eh. So alam niya ang nangyayari ng bawat isa sa atin. Yun lang guys, masasabi ko about sa nangyayari sa mundo. Kalma lang. Mas maganda nga, hindi tayo madamay o hindi sila lang yung nag-aaway, di ba? Yun lang ang magiging tulong natin. Hindi na tayo nagpapaalab pa ng tensyon. Yun lang, ingat na lang bawat OFW dito sa Mid East, sa mga nangyayari. Kalma lang. Kung saan tayo safe, doon tayo. Yun lang, bye-bye.